Pagdating sa sustansya, umaariba ang ampalaya. Mapait man sa panlasa, pwede pa rin itong pumatok sa buong pamilya. Sa lahat ng mga gulay, isa ito sa madalas ayawan. Dahil kung hindi ang itsura niyang kulubot ang pinagkakatuwaan, ang mapait na lasa naman niya ang pinagdidiskitahan. Ako nga pala si Bieber Ocampo. Ampalaya, you want? Pare, alam mo ba kung bakit bitter ang palaya? Kasi hindi siya sinama sa bahay kubo. Ang ampalaya kinakain, hindi inuugali. Pero para sa isang taga-Pinaod sa San Ildefonso, Bulacan, ang ampalaya raw ay tunay na biyaya. Dahil matapos silang maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Ondoy noong 2009, ang pait na naranasan nila, tinanggal ng ampalaya. Nagsimula lang kami sa konting tanim. Ngayon, nag-try kaming mag-ampalaya. Nakataon naman na nagkaroon ng bagyo. Tapos, yung mga tanim nasira. Kahit sa ibang lugar, nasira din sila. Kaya tumaas ang presyo ng ampalaya. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Editha ang ilang mga tanim niyang ampalaya na umabot sa 1,000 kilos na nagkakahalaga ng halos 90,000 pesos. Kaya naman ang masasabi ni Editha? Walang bitterness sa ampalaya. Malaki tulong siya sa buhay ng tao. Sa buhay natin, mahalaga rin ang pagkain ng ampalaya dahil bukod sa siksik ito sa vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system, pinapababa rin ito ang risk ng cardiovascular diseases tulad ng stroke at heart failure. Kaya naman ang healthy gulay na ito, gagawing mas appetizing ni Chef Chris Esguera ng Apicius Culinary School. Madami sa atin na nawawalan ng gana pagkakain ng ampalaya. Pues ngayon, gagawan natin kayo ng isang appetizing na panimula at ito ang ating ampalaya chips. Kailangan ng lemon, cumin powder, chili powder, paminta, rice flour at oil. Patakan ng lemon ang ampalaya. Timplahan ng asin, paminta, cumin at chili powder. Haluing mabuti ang mga sangkap hanggang sa manuot ang mga pampalasa at matanggal ang pait ng ampalaya. Para maging crunchy ang ating chips, i-coat ng rice flour ang ampalaya. Pagkahalo ng mabuti, pwede na natin itong prituhin hanggang sa maging golden brown ang color nito. Ayan, siguradong hindi na kayo mawawala ng gana pag natikman ang ating ampalaya chips. Busog na rito ang hanggang sa 7 tao sa halagang 60 pesos. Ang ampalaya, minsan gulay, minsan cheesy. Tanggalin natin ang kapaitan ng mga bitter dyan. Gawin nating savory at cheesy ang uulamin yung ampalaya. At ang mga sangkap sa cheesy ampalaya relleno ay garlic, onions, ground pork, salt, pepper, paprika, tomato paste, spring onions, eggs, at quick melt cheese. Pagkagisa ng bawang at sibuyas, ihalo ang giniling na baboy. Timplahan ng salt, pepper, paprika, at tomato paste. Pagkaluto ng baboy, palamigin ng konti. Sa kalagyan ng itlog. Haluing mabuti at ready na tong ipalaman sa ating ampalaya. Budbura ng keso na lalong magpapasarap sa dish. I-bake sa oven toaster. After 15 minutes, ready nang tikman ang ating cheesy ampalaya relleno. Pwedeng ulamin ng hanggang 4 na tao ang dish na ito sa halagang 160 pesos. Marami pa kaming handog na ampalaya recipe. Sa aming pagbabalik, tikman ang Korean-inspired ampalaya dish at dessert from ampalaya. Para hindi mabitter, tutok lang sa Good News. At ang buhay parang ampalaya. Mapait man minsan, dapat never itong hinihindian. Kaya naman lalasapin po natin ang tinatago nitong linamnam. Bago natin ituloy ang ampalaya-licious lutuan, aarangkada muna sa kalsada itong si Mr. Ampalaya.
para manghikayat sa mga tao na maging healthy at kumain ng paboritong gulay niya. Diretso na siya sa kalsada ng Metro Manila. May kakagat kaya sa gimmick niya? Ano yan? Palaya? Ay, yan. Hindi ako kumakain. Kuya, magandang umaga po. Ano yung palaya? Sarap po ito. Don't be sad, Mr. Ampalaya, dahil ang ating bidang gulay, bibigyan natin ng masarap na lasa. Sa pagpapatuloy ng ating lutuan sa Good News Kusina, isa pang winner ulam ang ating lulutuin. And this time, with a Korean twist. Ito ang kimchi ampalaya stir-fry. Kailangan ng kimchi, onions, kangkong, eggs, leeks, salt, pepper, at oil. Igisa ang sibuyas, kimchi, leeks, ampalaya, at kangkong. Timplahan ito ng salt and pepper. Pag nagisa na yung ating mga vegetables, pwede na natin ilagay yung ating itlog at lutuin natin for 2 to 3 minutes. After 3 minutes, ready nang ihain ang ating Korean Pinoy dish na kimchi ampalaya stir-fry. Good for 3 persons na ito for only 90 pesos. At syempre, mas panalo ang kainan kung may panalong dessert. Yes, mga kapuso, pwedeng gawing panghimagas ang ampalaya. Presenting ang very unique na ampalaya macaroons. So ang gagamitin natin dito sa ampalaya dessert na to ay hindi masyadong mapait. Sabi nga ng mga ampalaya farmers sa Bulacan, para masabing hindi masyadong mapait ang ampalaya ay kailangan medyo malalaki yung kulubot nito. Kailangan ng desiccated coconut, condensed milk, eggs, vanilla, at melted butter. Paghalu-haluin ang grated ampalaya, desiccated coconut, itlog, condensed milk, at vanilla. Lagyan ng butter on top at i-bake sa oven toaster. After 25 to 30 minutes, luto na ang ating ampalaya macaroons. Ang panghimagas na ito, pwedeng pagsaluhan ng hanggang 5 tao sa halagang 140 pesos. Kaya huwag nang matakot kumain ng ampalaya. Sa konting diskarte sa kusina, ang ampalayang akala mo uubod ng pait at boring, siguradong magugustuhan na ngayon pati ng mga chikiting.